Alam niyo po, ang nakakalungkot, hindi lahat, pero may mga lokal na pamahalaan, hindi naiintindihan ang intensyon ng batas, ang intensyon ng ordinansa. Iisa po ang intensyon ng batas at ordinansa. Ipagbawal sa lahat ng sasakyan ang maingay ang muffler. Yun lang. Paano malalamang maingay? Lampas doon sa itinakda ng LTO. Bakit sinasabi lagi nating LTO? Sir, kung nagtakda ang LTO ng 99 decibels, lokal na pamahalaan ka, ay paano naman kung 90 ang gusto mo? Magmumukhang laruan, magmumukhang gatasan, magmumukhang perahan ang mga motorista. Hindi po tama yon. Kasi nandyan sila, nandyan ang lokal na pamahalaan, nandyan ang LTO. Serbisyo publiko, hindi negosyo. Kaya dapat standard, dapat tama para mapanagot ang may sala. Unang-una po, uulitin ko, hindi pinagtatanggol ni Colonel Busita ang riders na pasaway, maingay ang mufflers. Dapat silang supilin, hulihin, pagmultahin. Ang ipinaglalaban lamang po natin dito, ang mga disiplinado na riders. Hindi dapat hulihin, hindi dapat pagmultahin. Hindi kayo, single file. Single file, dali. Dali. Yung kasama ko. Yung kasasiyan. Maingay. Iyo niya na, dilipatan ng dira. Final venue will be upstairs na. Oh, mga si Busita, pasudon lang siya for a while, but doon sila sa taas. About si Arlene, kaya ako bang sa dito. Yeah, of course. Yeah. But we will wait for Busita. Wait, si Busita on the hall. Sana conference room. Ay, sir, Sana conference the final venue po will be upstairs, but sabi po na attorney muna dito po muna. Saan tayo? Dito tayo. Kasya ba tayo dyan? Hindi kasya, sa taas sila, kaya dito tayo. At dito tayo mag-uusap. Sama-sama na tayo. Gusto ko. Kasama rin kami sa taas. Baka magkakape muna dyan. Hindi naman. Siyempre, papakilala ko. Papakilala. Welcome! Welcome! By the way, riders, drivers, brothers and sisters, gusto ko malinaw sa inyong lahat, ha? Ang ating regional director ng LTO-7 ay bagong upo. Galing siya sa ibang regional office ng LTO. Siya si Director Francisco Rantes Jr. Ibig sabihin, kaya binanggit ko sa inyo yan, baka magkaroon kayo ng isipan na irresponsable pabaya ang RD. No. Bagong upo siya dito sa LTO-7. At ito yung pasalubong natin sa kanya na idudulong natin na marisolba yung ating problema. Hindi natin hinihiling yung sobra. Ibig sabihin, kung talagang may violation, hulihin, pagmultahin. 2,000 multa. After 3 days, hindi ka bayaran ng multa. May suspension. Kawawa naman. Huwag naman. What's your message sa mga drivers? Sa mga kamote drivers, alam nyo, hindi ko sila sinasabing tusiki. Pero sa usapang kamote driver, kamote riders, diretsahan tayo. Malaki pagkukulang ng LTO dyan. Bakit po? Napakaraming taon nang nagdaan. Dekada na. Basta may pera, magkakalisensya ka. Sila ay biktima ng maling sistema. Pero, siyempre, kung may mali, hulihin, pagmulahin. Kaya problema po, ang malaking problema, may mga enforcers, may mga pulis, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas at ordinansa. Paano masusupil
ang mga kamote drivers at riders. Kung mismo ang enforcement personnel hindi alam ang tama. Kaya dapat turuan muna ang mga pulis at mga enforcers kung ano ang tama at maayos sa pagpapatupad ng batas para may direksyon. Alam nila yung ginagawa nila na masusupil ang mga riders at mga drivers na kamote. Hindi ako pamilya doon sa nandito na. Sir, sorry. Sir, sorry. Hindi ako makapag-comment dahil di ko nakita. Baka makapag-comment ako na maging bias, may magagalit sa akin. Basta nandiyan po ang kapulisan at nandiyan ang prosecutor's office. Mga prosecutors and judges. Kung may mali naman ang pulis, kumpiyansa ako sa prosecutors and sa judges. Hindi lulusot ang maling gawa ng pulis. Dati po akong pulis, kaya alam ko yan. At may record na DOJ. Marami nang dinismiss ang prosecutors report doon sa maling trabaho ng pulis. Kaya huwag tayo masyadong matalala sa bagay. Road safety, napakahina, napakababa. Walang programa ang gobyerno para halangin ang nakulit road process na nagaganap sa ating bansa. So hindi yan po very good. Kailangan bigyan dito ng attention. Of course, hindi naman tayo pwede magdikta. Wala tayo sa posisyon para diktahan ang mga naninibulan. At yan nga po ang isa sa nagtutulak sa atin kung bakit tayo pumapasok sa politika. And nabanggit mo yan, madam, nung pulis pa ako, may kinausap ang governor, congressman, chief PNP, and secretary ng DILG at tungkol sa road safety. Walang naniwala, walang nakinig kay Khalil Busita. Kaya po tayo nandito ngayon, sa abot ng ating mga kanayang kasama ating mga members and officers ng advocacy. Sinusulong po natin ang protection at promotion ng safety ng mga motorista. Kasi marami na pong mga pagkaan, marami mga sa mostly, manawa niyan, anong mga drivers? Sa mga drivers na nagkakasakitan, nagkakabangga, disiplinahin nyo inyong sarili. Huwag mainit ang ulo. Bakit? Hindi mo pwedeng sukatin ang kapwa. Pag mainit ang ulo mo at ang naging kwento mo may baril, napatay ka. Ang kawawa, pamilya, lalo na yung mga anak. Kaya dapat yung init ng ulo, ilipat sa ulo sa baba. Pawian na lang ang inyong misis. Sa mga kapatid natin Cebuanos, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating advokasya. Bakit? Kung hindi naman kayo magsusumbong sa amin, hindi namin kayo mabibigyan ng pansin, hindi namin kayo maaksyonan. Basta ang masasabi ko lamang po, mata sa mata. Basta tama, kampi-kampi tayo. It's all